schedule na yun. At ako ang naitalaga na magsalita muna ngayong umaga, and then pagdating niya mamaya ay ibibigay ko na lang sa kanya for continuation. So, nabitin ako doon sa hindi lang broadcast doon sa, although sa broadcast nabitin din kami dahil yung oras yung sinusunod natin at yun din yung binabayaran natin. At kami rin ay nagpapasalamat doon sa mga puso na handang tumuwang doon sa gawain. Napakalaki yung gawain natin, no? Dahil ito ay international, abot. Kanina, napakaganda yung awitin na in your freedom, sabi roon, in your freedom, I will live. Yun ba dapat ang ating inaasam sa puso natin? Amen. Lord, in your freedom, I will live. Hindi lang sa sarili ko, kundi tayong lahat, mga magulang, mga young people, tayong lahat ay makaranas ng kapayapaan na galing sa Panginoon. Amen? So, yun ang purpose, kaya tayo may hukom ministry na magkaroon tayo ng kalayaan. At itong kalayaan na ito ay hindi magamit ng walang kabuluhan. Amen? So, kung mayroon kayong mga Biblia, maaari lamang natin buksan yung Proverbs 29. Proverbs 29, 10. Ito ay continuation din nung natapik ko nung Friday ata yun o Sunday, Wednesday o Friday. Nung nandito ako ng Friday ay nakita ko ito na minsahe sa napapanahon sa atin. Sino ang magbabasa? Brother Rockrock? Hindi ba Brother Rockrock? Siguro ito na lang yung gamitin niya. Di pa alam kung ang verse. Praise. 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 Uy, dito ka! Ayan. Dito ka! Proverbs 29, 29, 18. 80. Kung saan walang pagpagintay ng fireplace, sumasama ngunit siya'y nag-iingit ng kautosan ay maligaya siya. 19. Ang alipin ay hindi masasaway ng mga salita sapagkat bagaman nalalaman niya ay hindi siya mahihinig. 20. Verse 17. 17. Sabuhin mo ang iyong anak at bibigyan ka niya ng kapahingahan. O bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. Amen. So, isigaw natin na kapayapaan. Amen. At sa salitang ito mga kapatid, at sa verse 18, ang sabi nito, for there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Tayo manalangin, iyoko natin ating mga ulo. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. We give you glory, we give you honor, and thanksgiving, Lord. At sa umagang ito, ay kami ay patuloy ng papasalamat na binigyan mo pa kami ng lakas. Hindi nga, Panginoon, upang kami makapagsamba at makarinig ng mga bagay na pahayag na galing sa iyo, Panginoon. Pahiran mo ang labi ng bawat puso na narito ngayon, dakilang Diyos. Maging ang iyong maliit na lingkod, Panginoon, gamitin mo lamang siyang bilang instrumento, tagapagsalita ng iyong salita, at bilang pagpapala sa bawat tagapakinig na narito ngayon, Panginoon. At tumimo sa bawat puso, ano ang tungkulin namin lahat kung marinig namin ang iyong tinig ngayong umaga, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos. Bigyan mo kami ng puso na kayang sumunod, Panginoon, ayon sa mga itinuturo mo, dakilang Diyos, sapagkat ito, Panginoon, ang mga lituntunin mo na ibinigay sa lupa upang kami ay makarating doon sa nais mong iparating sa amin, dakilang Diyos. Kagaya sa kalagayan ni Joshua, Panginoon, na kung saan bago sila makarating ng lupang pangako, maraming hadlang sa kanilang dinaraanan. Bagkus, Lord, in your freedom, according to Joshua, Lord, we will live. Hallelujah. At magiban sa kanyang sinabi, and as for me and my house, we will serve the Lord. And this is the freedom that we make in this day, O God.
Salamat po dakilang Diyos. Let the power of your anointing, Lord, ay gawan mo sa iyong lingkod, Panginoon, maging man sa iyong tagapakinig dakilang Diyos. Let the power of the word bring into the heart of everyone, O God. Salamat po, Panginoon. Nais po kaming pasandalin, Panginoon. At ang nais namin ay sumunod sa iyong kautusan, Panginoon, na ayon sa iyong mga pangako na ibibigay mo sa amin, na kami ay bibigyan mo ng kapayapaan. Salamat po, at ito po ang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng magsabi ng Amen. Amen. So, napakaganda mga kapatid. Nakita ko ito last week, mga kapatid, na yung Proverbs 29:15. Na ang sabi dito, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law happy is he. Sa Tagalog, kung saan walang pangitain, ang bayan ay sumasaka, ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Napakaganda nito, at na kung saan ay nakita ko mismo sa aking sarili at sa aking anak at kahit dito sa iglesia, na ang aking anak mula sa simula ay puno-puno siya ng saway, palo, pero mayroon pala din akong kulang. No? Ang katigasan ng bata ay hindi nanggaling doon sa turo ng hukom, kundi ito ay nanggaling doon sa pagkukulang ng magulang. Agree ba kayo? Nakita ko sa aking sarili na bagamat mayroon tayong turo ng hukom, pero ang pagkukulang ay naroon sa magulang. Amen. Ang tangi lamang natin gawin ay angkinin at aminin na tayo ay mayroong pagkukulang. Ang Diyos ang magdadagdag doon sa ating pagkukulang. Amen. No? Mayroong biyaya na bibigay sa atin. Ano ang pangako ng Diyos? Dito sa Proverbs 29:18. Ang sabi niya, kung ang tao ay walang pangitain, ano ang kahalimbawa at kahintulad ng pangungusap na ito? Kung ang tao ay walang pahayag, take note, kung ang tao ay walang pahayag, ang bayan ay mapapahamak. Amen? Nakita natin mga kapatid? Mapapahamak ang bayan. Ang sabi niya, ang bayan ay sumasama, ngunit siyang nag-iingat ng utusan ay maligaya siya. Nakita ko yan mga kapatid. Ang akala natin at ang akala mo ay sapat na ang pagtuturo at saway sa aking anak, pero mayroon akong kulang. Yung bagay na nais ng Diyos na dapat nating lakaran ay hindi natin nagagawa. So ang kailangan natin gawin, magkaroon tayo ng contrite heart. Yung pag-amin kung ano pa ang dapat kong gawin. Magkaroon tayo ng pagpupunyagi. Alam mo ba sa labanan? At kahit doon sa sino na nakapakinig kay Pacquiao? Ang sabi kay Pacquiao, ang interview na kay Pacquiao, sabi niya, paano ginagawa yung training? Ang ginagawa kong training, kailangan kong sumunod doon sa nagtitraining sa akin. Wala dapat ako masunod sa sarili ko, kundi yung nagtitraining, yan dapat ang masunod. Sapagkat siya ang nakakalam kung ano ang dapat kong gawin. Amen? Alam na ba natin mga magulang kung ano ang dapat natin gawin? Hindi pa lahat. So ano ang kailangan natin gawin? Magpatulong tayo kung tayo ay nahihirapan. Kahit doon sa mga young people, magpatulong tayo. Kaya nga, dito, malaki ang kasalanan nating mga magulang dahil may mga bagay tayo na i-ignore na hindi natin ipinapatupad at hindi natin isinasagawa sa ating mga anak. Ano ang pag-asa ng ating mga anak? Ito ang tanong. Ano ang pag-asa ng ating mga anak at ano ang inasahan natin sa ating mga anak? Ang pag-asa natin sa ating mga anak ay kailangan nating magulang ay tumutok kung ano ang dapat ay pagawa natin sa ating mga anak. Kailangan natin tutukan ang ating mga anak sa bakanti nilang oras. Ano bakanting oras? Saan ba yung talata nakalagay? 29:15. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringing his mother to shame. Pwede ba natin basahin, Sister Jaira? Nakabuklat pa tayo?
tinutulungan. Ngunit ang batang pinabayaan ay hihiya sa kanyang ina. Amen. So, mayroon tayong bakanting oras. Saan dapat natin ilalagay yung bakanting oras ng ating mga anak kung tayo ay nakakatutok doon? So, Oo, dito na. mayroon tayong tinatawag na Ay, mamaya na. ah, PTA. PTA. Sa PTA, nandiyan yung bakanting oras. Sabihin natin bakanting oras. Bakanting oras. Bakanting oras, yan ang nakakasira sa anak natin. Agree ba kayo? Agree ba tayo lahat? Ng bakanting oras, yan ang nakakasira sa anak natin. Praise God. So ano ang gagawin ng bata sa bakanting oras? Una, ano ang gagawin natin sa oras ng bakanti ng bata? O pag bakanti ng bata, ano ang ipapagawa natin sa kanya? Ha? Sabihin natin, daily schedule, nakapalo na dito yung ano ba yung house church? Tama ba yung spelling? C-H-O-R-E-S. C-H-O R-E-S. wala bang I? Church. O-R-E-S. Ito. Ganyan pala. Yan. Gawaing bahay. Sabihin natin gawaing bahay. Hindi natin kayang gawin lahat ng ating gagawin sa bahay. Hindi mauubos yan hanggang pagtanda mo. No? Yung trabaho sa bahay, hindi mauubos yan. No? Ang kailangan natin, yung anak natin ay makasama natin doon sa ating trabaho. Mayroon silang bahagi sa ating trabaho. No? Bata, natutukan ko yung pinahugas ko ng plato si Joshua, nandiyan yung magulang, kaya niya palang hugasan ng malinis ang pinggan. No? Kung halimbawa, careless yung ating anak, pwede natin bigyan ng trabaho, mga plastic ang ibigay sa kanya, kahit malaglag yan, hindi mababasa. Ha? At least may trabaho sila, mayroon kang ipinapagawa sa iyong anak. So, itong house church na to ay isang bagay na makakapag-ubos ng oras sa ating mga anak. Amen? Kasi kung wala tayong ipapagawa sa ating anak, ano ang gagawin ng anak natin? Naglalaro lang. Nagkiking ko yan lang. No? Nagkiking ko yan lang. Pangalawa, ano pa? Academics. Mayroon tayong tinatawag na academic. Ito ba ay makakapagpasama sa ating anak? Ha? Ang academic ba ay makakapagpasama sa ating anak? Sabihin natin hindi. Amen. Ang academic, ang sabi niya dito, mayroon na tinutukoy sa Proverbs 29. Gamitin natin yung pamalo sa opensive na paraan. Amen. No? Gamitin natin ang pamalo sa offensive na paraan, huwag natin gamitin sa defensive na paraan. Kaya doon nagkakaroon ng bata ng deterioration. Ha? Kasama yan mga kapatid. Academic. Maraming magtuturo sa academic. At sino ang makikinabang sa academic? Unang-una magulang, kung hindi ka marunong magbasa, matututo kang magbasa. Amen. Kung hindi ka nakakaintindi ng English sa Tagalog, Bisayain mo, matututo kang mag-Ingles. Ha? Dahil mayroon kang perseverance sa sarili mo na kaya mong gawin yan. Dahil sabi ni Pablo, hindi ko ibig na kayo ay maging mangmang habang buhay. Gusto ng Diyos na kayo ay matuto lahat. Amen. Ha? Pati yung anak natin. Ha? So yun po mga kapatid. Hindi ang mensahe natin sa huling panahon ay hindi yan basta-basta suntok sa buwan sa hangin lang. Mayroong patutunguhan ang ating mensahe ngayon. Dapat lamang natin tuunan ng pansin, mga kapatid. Pangatlo, ito yung under ng PTA. Ano yung pangatlo? Hindi lahat ng house church makukuha ng bata. Yung bakanting oras, academic niya, dapat mayroon siyang spiritual.
Hindi lang sa school makukuha yung karunungan ng bata, dapat mayroon pang dapat matutunan ng bata. Yung pahayag ng Diyos na dapat niyang malaman. Yun ang ituturo natin sa ating mga anak. Amen? Ano ito? Spiritual. Spiritual. Napakalinaw yan sa ating mga kapatid, no? Na ang mensahe natin ay dapat nating tuunan ng pansin. Huwag nating sisihin na kung sino-sino ang sisihin natin, bagos ang sisihin natin ay ang sarili natin. Amen? So, dito sa bagay na to mga kapatid, spiritual. Ano ba ang spiritual dito? Ano ang makakuha dito sa spiritual? Revelation ng bata. Training sa kanya. Doon sa spiritual, nandito na yung ano ang ipinapagawa natin sa ating anak. Doon sa spiritual. Sagot. Ano ang pwede pagawa? Ha? Unang-una, pabasa. Pabasa report. Kahit robot muna siya, kailangan muna siyang sumunod dahil utos ng magulang. Hindi siya dapat, siya ang masunod kung ano yung gusto niya. Dapat magulang dahil ikaw ang binigyan ng authority ng Diyos, ikaw ang dapat masunod. Ha? Ikaw ang dapat masunod at hindi yung anak. Amen? Pangalawa, scribe. Ito ay napaka laging ano natin na dapat ay magkaroon ng scribe. Ano bang gawain niya sa scribe? Kung ano ang kanyang napapakinggan, kailangan natin ipasulat sa ating anak. Kung hindi niya pa kayang isulat, yung bagay na gusto mong ipagawa sa kanya, ano ang pwede mong gawin sa iyong anak? Kailangan mo siyang tanong-bulong para makapag-focus siya doon sa tagapagsalita. Ha? Specific yan. Kailangan mo itanong-bulong para makapokus siya doon sa tagapagsalita. Ha? Ganyan. Kung marunong siya magsulat, kailangan mo siyang pasulatin kung ano yung kanyang napapakinggan. Ngayon, hindi lang dapat sa kanyang isinusulat, kundi dapat ang magulang ay mayroong pagsisingil kung ano ang nasulat ng kanyang anak. Hindi lang basta-basta na pinasulat lang, enough na yun, tama na yan, tapos na yan. Kailangan mo pang singilin at mayroong kayong paniningil sa bahay. Yan ang pwede natin gawin. Pangatlo, nakikita nyo ba ito? Nakikita nyo ba ito? Sit up. Ano ang magiging pakinabang ng bata kahit tayo matatanda? Ano ang magiging pakinabang sa ating mga anak dito sa sit up? Ha? Sabihin natin kung ano. Sa ating nakukuha at natutunan sa hukom. Ano ang makukuha natin sa sit up sa ating mga anak kung pinapasit up na natin sila? Ha? Sabihin natin. Ha? Makakuha ng LCM, Brother Eric? Karunungan? Ano? Yana? Kim? Ha? Circle of friends. Alam na natin yan. Circle of friends. Sabihin natin, circle of friends. Yung circle of friends ng ating mga anak ay hindi friend ng mga sanlibutan. Kundi ang circle of friend ng ating mga anak, yung mga believers. Amen? Yung sit-up na ating ginagawa mga kapatid, bakit kailangan natin makarating doon sa sit-up? Dahil sa sit-up, nandyan yung enjoyment ng ating mga anak. Sino ba nakaranas ng sit-up dito? Amen. Sino nakaranas? Taas kamay. Amen. Ano ang naranasan ninyo kung kayo ay nakasit-up? Nag-enjoy.
Ha? Nag-i-enjoy. Nakakalimutan natin yung mga bagay na ating ginagawa, kundi ang ini-enjoy natin yung pahayag ng Diyos. Amen? Yun ang purpose natin sa ating anak. At kung ang ating anak ay mayroon ng ka-ACM, bata pa lang, ha? Bata pa lang, no? Matawa kayo rito at saka hindi. Bata pa lang, dapat inihahanda na ng magulang kung ano at dapat ang kanyang magiging ka-ACM. Mayroon tayong tinatawag na Abrahanda, pero hindi natin sinasabi na dapat yan ang mapapangasawa mo. Kundi yung paghahanda lang ay yung tinatawag na Abrahanda. Abrahanda. Ano ang pinaghandaan ni Abraham? Yung mapapangasawa ni Isaac. At ano ang ginawa niya kay Isaac? Si Isaac muna ang kanyang tinitraining hanggang sa makapagpili siya kung sino yung karapat-dapat na mapapangasawa ng kanyang anak. Ha? Mayugong at ang hukom doon sa Eliezer at hindi kung sino-sino yung maghuhukom sa atin. No? Hallelujah. Abrahanda, magulang ang maghahanda sa bata pa lang mula sa bata mula sa pagsilang ng ating anak hanggang sa teenage, hanggang sa paglaki. Ang disenyo natin sa ating anak ay makapag-asawa ng believers at hindi unbeliever. Kasi bakit? Kung unbeliever yung mapapangasawa ng ating anak, posible na makakuha sila ng matino, pero how about yung spiritual nila? Huh? Nakataksi ka, nakakotsi ka, pero ang puso mo malayo sa Diyos. Ha? Ako hindi ko inaasam. Kasi ang pangarap ko, ako ay binata pa, makarating sa ibang bansa, magkaroon ng sariling sasakyan at sariling bahay na mag-arak. Yan ang pangarap ko. Pero binago ng Diyos ang puso ko. At dahil sa hukom, binago ng Diyos yung disenyo ng aking pangarap. At tinalaga ako para maging tagapagsalita ng kanyang salita. Amen? Hindi ko iniisip na ako maging pastor. Hindi ko iniisip na ako'y mangaral sa labas. At hindi ko iniisip yan. Diyos ang may takda ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang maaari lamang natin gawin, sumunod kung ano ang instruction ng Diyos sa atin. Mayroon taong ginagamit sa atin, pero siya ang tulay at siya ang kamay ng Diyos para dalhin tayo doon sa sakdal na kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. So, nandito si Kuya Emet, nagtumatawag. Makinig ka na muna, Kuya Emet. So, ang magulang dapat ay mayroong kakayahan na wala ko sinabi ko. Ha? Sit up. Magulang ang Abrahanda, magulang ang naghahanda kung ano ang mapapangasawa ng kanyang anak. Siyempre, bata pa, may training ng ating anak kung ano dapat gawin. Amen? Kaya, continuation lang. Ang sabi niya dito sa Proverbs 59:15, correct thy son. Sa verse 18, nasabi na, where there is no vision, the people perish. Mapapahamak ang tao kung walang pahayag na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sapagkat ang vision ay kaakibat ng revelation. Ha? Ang vision ay kaakibat ng revelation na ibinigay sa iyo. Pag wala kang revelation, ang church ay mapapahamak. Kung walang pahayag ang sambahayan, ang iyong sambahayan ay sasama. Nakita nyo? Kaya ganito mga kapatid, sa verse 15, ang sabi niya, the rod and reproof give wisdom. Paano magkakaroon ng karunungan ang iyong pamalo? Sagot, ang sabi ng nakaraan, puro na lang palo, puwet, palo. Hindi mauubos yung pamalo mo hanggang sa paglakihan, hindi mauubos yan kung hindi mo gagamitan na offensive training sa iyong anak. Mauubos lang yung lakas. Mapupunti ka na lang at hanggang mahampas mo na lang yung bato para lumabas yung tubig. Pero hindi dapat yun ang disenyo ng Panginoon. Binigay na sa'yo nang malumanay kung anong dapat gawin. Ha? Amen.
Napakaganda nitong sit-up. Ako, nag-enjoy ako dito sa sit-up na ito. Kahit ako mismo nakakaranas, kaya yan lagi ang aking patutuo. Na dapat kayo ang mitiin natin yung praising the mark towards the high calling na sabi ni Pablo, makaranas ang ating mga anak sa sit-up sapagkat nandyan ang enjoyment ng ating mga anak. Amen? Mga young people, sino ba nakaranas ng sit-up dito? No? Mag-sit up kayo. Saan makukuha ang sit up? Sa Facebook. Sa Facebook may sit up dyan. Maraming pagkukunan na sit up at matututo kayo. At kung makaranas kayo ng sit up, yung bakanting oras, ito yung kalaban natin. Yung bakanting oras, yung pinaiinipan ng anak natin, mawawala yan. Ha? Naranasan natin, nakikita natin at anak natin, naiinip sila. Amen. Naiinip sila sa gawain. Amen. Bakit? Mayroon silang hinahabol sa labas. Amen. Yung ini-enjoy nila sa labas, yun ang hinahabol nila. Bakit? Nakatikim sila ng pagkain na angkop sa kanilang sarili. Sige. Ha? Dapat tayo ang magpakain sa kanila na sila ay mag-i-enjoy sa salita ng Panginoon. Ha? Enjoy sa sit-up sharing. At dyan, ang sabi niya na kanina, sa sit-up, dyan kayo makakakuha ng circle of friend. Diba? Napakaganda na ang circle of friends natin ay mayroong pakayag ng Panginoon. Mag-i-enjoy kayo. Amen? Mag-i-enjoy kayo. Yan yung bakanting oras, makakabawas yan. Pangalawa, Abraham Jack, yung isa-sacrifice, ano ba yung, mayroon tayong tinatawag na isa-sacrifice? Sacrifice. Ano ba yung sacrifice? Isa-sacrifice. Ha? Sacrifice. Handao. Mayroon tayong pinaghanda. Si Isaac ay hinandog ni Abraham. Ang sabi sa talata, ang palo at saway ay hindi ikamamatay ng bata. Nandiyan ba kayo? Anong talata yon? Pwede ba natin basahin? Sino pa nakakala nun? Ha? Yung pamalo at saway ay hindi kakamatay ng bata? 13:14. Sige nga. Buksan niyo yung Proverbs 23. Hanapin niyo doon na Proverbs 23. 23, 13 hanggang 14. Pwede ba natin basahin? Sister, Brother Coco. Saan na si Brother Coco? Nandito yung kanina. Ayan yung mic kay Brother Dennis. Basahin natin. Proverbs 13, 23, 13 hanggang 14. Proverbs 23, 13 to 13. Huwag mong ipagkait ang away ang saway sa bata sapagkat kung ang pasensya ng pamalo siya hindi mamamatay. 14. Yung pasensya ng pamalo ay ililigtas mo ang kanyang kaluluwa sa shoot. Amen. Sa 13, ang sabi niya, huwag mong ipagkait ang saway sa bata sapagkat kung iyong hampasin siya ng pamalo, siya ay hindi mamamatay. Ang sacrifice ang sacrifice ay tipon larawan ng pamalo. Nung ginandog pa si Isaac, namatay pa si Isaac? Sabihin natin hindi. Yes. Ang sacrifice ay tipon larawan ng pamalo. Ang sabi diyan, ang pamalo ay makakapagligtas sa kanyang kaluluwa.
Amen? Kaya nga sinabi ko kanina, ang pangalo na mayroong offensive sa ating anak. No? Mayroong offensive si Abraham. Kaya minsan, ito ang kadalasan na nangyayari sa atin. Kahit ako, nagaganap sa sarili ko yan. Pag nagagawa tayo ng kaunting progresibo, ang ugali natin relax na. Amen. Ha? Amen. Aminin man natin sa hindi, pag nakagawa yung anak natin na tagumpay, relax na tayo ay nakagawa naman. Nakapag-report na, enough na yun. Hindi dapat ganon mga kapatid. Dapat tutok hanggang sa kanyang enjoyment niya. Huwag nating i-take for granted na ang ating anak ay nakapag-report na, tapos na yon, may paniningil pa yan sa bahay. Ha? Kaya nga mga kapatid, itong pahayag na to, ang sabi ko nga, yung church sa uling panahon ay composed siya ng fivefold ministry to equip the believers. Yan nasabi ko sa radyo. Ha? Napakaganda nun. Kaya, kahit meron tayong tagumpay na kakunti, kailangan natin tumutok pa rin, higitan pa natin yung dagdagan pa natin yung ating gagawin sa ating anak, kahit sa ating sarili. Baka makatulong sa ating anak. Hindi natin pinag-usapan dito yung revelation, sapagkat ito yung revelation na binigay sa iyo ng Diyos, yung revelation, yung enjoyment ng ating anak, idadagdag na lang sa kanya yun. Amen? Nakikita natin sa ating mga anak ngayon, iba yung ini-enjoy nila ngayon. Bakit tayo ang mayroong pagkukulang yan? Praise God. Amen. Ngayon, nasabi ko kanina, si Isaac ay hindi namatay noong siya ay hinandog ni Abraham sapagkat mayroong nakaalaan ang Diyos para sa kanya. Mamamatay ba yung bata pag pinalo mo? Ha? Ang sabi niya, okay, basahin ko. Iyong ang pasensya ng pamalo at ililigtas mo ang kanyang kaluluwa. Paano ba natin masasabi pagwas ng pinalo natin ating anak ay maliligtas ng kanyang kaluluwa? Tutok yan eh. Ha? Paano natin masasabi na maliligtas yung kanyang kaluluwa? Sa magitan ng pamalo. Yung offensive na pamalo, doon mo gagamitin sa iyong anak. Ha? Doon mo gagamitin ang iyong offensive pamalo sa iyong anak. Tatalino ang iyong anak dahil sa iyong pamalo. Praise God. Ha? Gamitin mo panakot yun. Pero hindi ang buhay gagamit ka ng pamalo. Sapagkat gaganda yung buhay ng iyong anak, susunod siya, tatalino siya. Bakit ko nasabi yan? Patutuo ko yan. Si Joshua kayang magmemorya ng ganyang kahaba. English sa Tagalog pa yan. Ano lang ang gagawin ng ating mga magulang? Kailangan ng tutukan ang ating mga anak. Yung ini-enjoy niya, yung revelation. Ha? Kaya yun ang pagkukulang natin. Aminin natin sa Panginoon. Tayo magkaroon ng Lord, nais kong makalaya dito sa ginagawa ko. No? Magkaroon tayo sa puso natin at gusto natin gawin sapagkat yan ay order ng Diyos sa atin bilang magulang at sa ating nasakupan sa Iglesia. Ha? Hallelujah. Napakaganda yan mga kapatid at yun ay makakatulong sa atin. Kung tayo, yung hinanda natin, mga anak natin sa kanilang LCM, no? Kung mayroong mag-LCM, kailangan yung mag-undergo doon sa training. Sa session ng ating mga nandyan, yung mga hurado, hindi na hurado. Nandyan yung mga hukom, nandyan si Padre Minan, handa ang buhay niya para mag-training sa iyo dahil gusto niya na lahat kayo makarating doon sa kalooban ng Diyos. Amen. Ha? Huwag natin bigyan ng puwang ang diablo sa puso natin. Magpasakop tayo sa Kanya. Bakit? Kahihiyan ng magulang pagwas na hindi natin sinunod. Amen? Praise God. So, yung handog natin sa Diyos, yung training natin sa mga anak natin dapat natin ipagawa. Praise God. Ito napansin ko. Ang patutuo ko na lang kay Sister Lisa, hindi ko na gamitin yung iba. Sister Lisa na lang, at sa aking sarili. Napansin ko na tayo lahat
ay pinapag-aral ang ating mga anak, sa school. No? Pinapag-aral natin sila. Tingnan natin mas ginugugol natin ang panahon natin para asikusuhin natin ang ating mga anak para makapasok lang sa school. Lahat ng activity nila ay sinusuportahan natin. Pero nakita ko, wala na ang bagay na maka-spiritual na ginagawa sa anak. Puro academic school na lang ang focus. Nakita ko yan. Focus na lang sa school. Pero yung gawain sa patungkol sa spiritual ay unti-unting bumababa. No? Unti-unting bumaba. Hindi mo naman sinabi na nawala talaga. Pero yung kalooban ng Diyos na dapat masunod sa ating mga anak, hindi yan ang nasunod. Bagkus, mas pinahalagaan pa yung school. Hindi natin alam na ang school pala ay isa. Hindi ko nasabi na ang teacher ang siyang nagbigay ng influensya sa ating mga anak, nakakatulong sila. Pero yung influensya ng kanyang mga kaklase sa school, doon nakakakuha ng deterioration ng ating mga anak. Nakita natin yan? Magulang. Kaya hindi biro ang mensahe na ito. Kaya masakit minsan pag tayo ay kinukurot nito. Nang tangi lamang natin gawin yung complete session natin kung paano natin gagawin yung mga bagay na hindi dapat gawin ng ating mga anak. No? Nakita natin yan. So, kailangan natin maningil o kailangan natin pagsikapan na ang pinagsisikapan natin ay ang kalooban ng Diyos at hindi yung kalooban nating sarili, hindi kalooban ng makamundong bagay. Puntahan natin, ang oras ko ay, ilang oras pa ako ba naminan? Ha? Mayroon pa? Puntahan natin, darating yung communion natin. Ha? Darating yung communion natin. Naalala nyo ba sa panahon ni Moses? Nandiyan ba kayo? Naalala nyo ba yung kapanahonan ni Moses ay yung panganay ay pinapatay. At sino yung mga panganay na pinapatay? At pag nagpagawa, nung nagkandak si Moses na gawain patungkol doon sa communion na Passover sa kanilang sambahayan at buong Israel, ay walang sino man pwedeng sumuway doon sa utos ni Moses. Amen. Amen? Halimbawa sa atin, isang kongregasyon tayo. At ang sinabi ay walang pwedeng lumabas sa pintuan na yan. Kasi pag lumabas kayo, kayo ay mamamatay. Ayaw sa utos doon. No? Pag once na kayo ay lumabag doon sa utos ni Moses, sapagkat si Moses ang binigyan ng pahayag ng Diyos na kailangan mong tipunin ang iyong mga anak at kumain at kumatay kayo sa gabi. At walang pwedeng lumabas sa araw na iyon. Pag sumuway kayo, mayroong angel update doon sa labas, mamamatay. At sino yung mamamatay? Ha? Yung panganay. Ha? Yung panganay. Ngayon, sino yung mga taong namatay? Yung mga taong namatay na panganay ay yung mga sumuway sa utos ni Moses. Nakita nyo? Yung sumunod kay Moses, hindi sila namatay, kundi mayroon pang protection na binigay sa kanila ang Diyos. Ngayon, ano tipong larawan sa panahon natin ngayon? Di ba mayroong panganay? Sinong panganay? Si Isaac, si Jacob? Ha? Si Jacob at saka si Ismael. Tama ba? Esau. Si Esau at saka si Jacob. Si Jacob at saka si Esau. Sino ba yung may ano? Si Isaac at saka Ismael. Si Jacob at saka si Esau. Ganito. Di ba si Esau ang panganay? Bakit ipinagbinta o pinagpalit ni Esau ang kanyang pagkapanganay? Ha? Tipon larawan sa atin ngayon. Pag hindi ka sumunod doon sa instruction ng Panginoon, ipinagpalit mo ang pagkapanganay mo sa spiritual. No? Spiritual ang tinutukoy dito, mga kapatid. Yung pagkapanganay, lahat ng mga hindi sumunod doon sa kapanahonan ni Moses, mamamatay sila. Ganon din sa atin ngayon. Yung birthright, yung spiritual na ikaw dapat ang makalasap ng biyaya ng Diyos,
Yung anointing ng Diyos ibibigay sa iyo, iba ang makakaranas nito. Pinagpalit mo ang iyong birthright na dapat ikaw ang mag-enjoy nito. Amen? Hello, mga young people. No? Mga magulang. Gumising tayo. Gumising kayo. Nawa ang pahay ng Diyos mawala sa inyong kaisipan at ang iyong puso. Nawa ay bigyan ng anointing ang bawat isa sa inyo. Amen? Praise God. Nakita natin, lastly, doon sa panahon ni Isaiah, no? Ang sabi ni Isaiah, pinahiran ako ng apoy sa aking labi. Pinahiran ako ng apoy sa aking labi ng anghel. O Isaiah, buksan natin Isaiah. At Sister Iris, ito yung last na siguro na Isaiah chapter 6. Verse 1 hanggang 7 or 8. 1. Noong taong mamamatay ay Hioscias ay nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas at pinunang templo ng kanyang kaluwalhatian. Doon sa itaas niya ay nakakatayo ang mga serapin. Bawat isa ay may 6 na pakpak na may 2 na nagsisitakip ng kanyang mukha at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa. May 2 na naglilipad sa kanya, at nagsisigaw ang isa't isa at nagsasabi, Banal, banal ang Panginoon na mga hukbo. Ang punong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. 4. Ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig ng sumisigaw at ang bahay ay napuno ng usok. 5. Nang magkagayo, sinabi ko sa ama ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan may maruming mga labi. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. 6. Nang magkagayoy, nilipad ko ng isa sa mga serapin na may baga sa kanyang kamay at na kanya'y kinuha ng mga pangibig mula sa dambana. 7. At hindi ko niya niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, hindi ko nito ang iyong mga labi at iyong kasamaan ay naalis at iyong kasalanan ay naalis. 8. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susuguin ko at sinong iyakon sa ganang amin. Nang magkagayoy, sinabi ko, narito ako suguin. Kita nyo? Nakita nyo dyan mga kapatid? Ang sabi niya sa verse 5, ito sa verse 5. Ayan na natin sa verse 5. Ang sabi niya sa verse 5, nang magkagayoy sinabi ko sa apa ko, mayroong acknowledgement si Isaiah sa sarili niya na siya pala ay kaaba-aba. Then said I, who is me? For I am undone because I am a man of unclean lips. Yung word na unclean lips, ito yung bagay na ginagawa dati ni Isaiah. Yung luma niyang pagkatao, yun ang ginagawa niya. Pero ngayon, nakita natin, and I dwell in the midst of the people of unclean lips. For mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. Yung dati niyang buhay, ng kanyang pananalita ay marumi sa kanyang labi. Pero ngayon, binago siya ng Panginoon. Ang sabi niya, mayroong lumipad sa kanya na isang sirapin at hinagis. Na magkagayoy, nilipad ako ng isa sa mga sirapin na may baga sa kanyang kamay, na kanyang kinuha ng mga pangipit mula sa dambana. Verse 7. At hinipon niya niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipon nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. Ito ang tanong ko. Paano ba naalis ang kasamaan sa buhay ni Isaiah? At paano natin may apply sa panahon natin ngayon sa ating mga anak at sa sarili natin? Ha? Paano natin malalaman yan? Paano natin makikita? Dito ang sabi niya, ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. Ano ang magpapaalis ng kasalanan natin? Ha? Apoy,
Ano magpapali sa kasalanan natin? And word. Ha? Burn of fire. Pangalawa, yung itinuturo natin, kailangan lang mga kapatid, no? Makumplito yung itong mayroong PTA, itong ABCD, ABC, spiritual, makumplito natin sa ating mga anak ito. Lahat. No? Pag nakumplito ito mga kapatid, yung pabasa, scribe, sit up, yung pabasa, mayroong report doon. Dito ka. Yung scribe, mayroong report. Ha? Mayroong objective, may objective. At saka yung subjective report. Na, nakita natin yan. Sit up. Magkakaroon sila ng report sa sit up. Ngayon, ang report, yung speak the word, ay makakapaglinis sa kasalanan ng ating mga anak kahit sa ating sarili. Ha? Ephesians chapter 4, chapter 5, verse 26. Ha? You are washing by the water of the word. No? Yan ang maglilinis sa atin. At pag na-enjoy na ng ating mga anak yung pahayag ng Panginoon, ang Diyos na ay may direct kunin para sa Kanya. Doon lang tayo magkakaroon ng kapahingahan sa ating mga anak. Nakita ba natin yan mga kapatid? Hopefully sana ay ganon natin makita ang ating mga anak. No? Dapat mag-enjoy sila doon sa pahayag. Mamayang hapon o mamaya after ng service na ito, ay kailangan magtanungan kayo bawat isa. No? Magtanungan kayo bawat isa. Sapagkat mamaya, mayroong invitation ng ating pastor sa Carolina, ay iniimbitahan tayo, ay kung sino ang sumama roon, ay pumunta tayo roon. So mamaya, hindi kung sino magpaiwan dito, ang gagawin na dala natin ay mag-session tayo, magtanungan tayo, mag-sit up tayo dito mismo sa loob. Amen? So, ang gusto lang pumunta roon, di pumunta. Pero pag once na tayo ay pumunta roon, ay matuto tayong magipagkamay sa kanila, magipag-sit up sa kanila. No? Yun ang purpose natin mga kapatid. At salamat at nawa ay na-bless kayo. At ang puso ninyo ay mayroong pagbuburot sa puso natin na dapat natin mapagtagumpayan yung bagay na kahinaan natin. Amen? At lahat tayo ay mag-agsitayo.